Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa umaga ito. Ako po si Hill from CRC Kalamba. Ako po ay natasan mag-message na tinapay mula sa langit. Lord, salamat po sa umagang ito. Gabayan niyo po kami upang maunawaan namin ang message mo para sa araw na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. In Jesus' name, Amen. Pumasa po tayo sa Judges 9 verse 22 to 25. At title po natin ay Jotam's Warning Fulfilled. Natipad na ang babala ni Jotam. Naghari si Abimelech sa Israel ng 3 taon. Ngunit nagsuko ang Diyos ng masamang espiritu sa pagitan ni Abimelech at ng mga pinuno ng Shechem. At ang mga pinuno ng Shechem ay nagtaksil kay Abimelech upang ang karahasang ginawa sa 70 anak ni Jerubbaal ay bumalik at ang kanilang dugo ay mapasa sa Abimelech na kanilang kapatid. Pumatay sa kanila at sa mga pinuno ng Shechem na nagpalakas ng kanyang mga kamay sa pagpatay sa kanyang mga kapatid. Naglagay ang mga pinuno ng Shechem sa mga taong nakaabang sa kanya sa mga tuluktok ng mga bundok. Kanilang ninakawan ang lahat ng dumaraan sa kanila sa daang iyon at ito'y binalita kay Abimelech. Panimula, 3 taon ng hari si Abimelech pero hindi galing sa Diyos ang kanyang trono. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng patayan, pakikipagsabuatan sa mga taga-Shechem. Sa Judges 9 verse 22 to 25, makikita natin na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kasalanan ng akala natin ay nakalusot na ay may tinakdang araw ng pagsingil. Dito nagsimula ang pagguho ng kaharian ni Abimelech. Pagkalipas ng 3 taon, nagsugo ang Diyos ng masamang espiritu. Ibig sabihin niya na magkaroon ng alita at pagkawatak-watak sa pagitan ni Abimelech at ng mga taga-Shechem na mismo naglulok sa kanya. Bakit? Para singilin ang dugo ng 70 na anak ni Gideon na pinatay nila. Dahil sa pagtaksil, naglagay ang mga pinuno ng Shechem ng mga tulisan sa mga bundok para harangin at nakawan ang mga dumadaan. At ang layunin nila ay pahinain si Abimelech. Sinira nila ang kalakalan at kapayapaan sa lugar na sakop mismo ni Abimelech. Ang dating nilang pinagkasunduan ngayon ay naging labanan na. Ang balita tungkol sa ginawa ng Shechem ay nakarating kay Abimelech at dito na nagsimula ang digmaan sa pagitan nila. Conclusion, ang Judges 9 verse 22-25 ay malinaw na larawan ng hustisya ng Diyos. 3 katotohanan dito. Una, ang Diyos ang humatol sa tamang panahon. Hindi agad pero siguradong darating ang kabayaran. 3 taon ang hinintay bago kumilos ang Diyos. Pangalawa, ang kasalanan ay sumisira ng relasyon. Ang alhansa ni Abimelech at Shechem nang nabuo sa kasalanan din winasak. Walang tiwala sa pagitan ng mga masasamang tao. Pangatlo, ang dugo ng walang sala ay sumisigaw sa Diyos. Ang pagpatay sa 70 na anak ni Gideon ay hindi nalimutan ng langit. Ang kabayaran ay pinataw hindi lang kay Abimelech kundi pati sa mga naipagsabuata sa kanya. Walang sekretong hindi mabubunyag. Akala ni Abimelech ng Shechem tapos na ang usapan tapos ang patayan. Pero ang Diyos mismo ang nagsulong ng hustisya kung may tinatago tayong kasalanan. Ayusin na natin habang may panahon pa. Mag-ingat sa pag-alyansa. Ang pagsama sa maling tao para sa pansariling ambisyon ay babalik din sa atin. Ang mga taga-Shechem ang naglagay kay Abimelech sa trono, sila rin ang unang nagtaksil. Piliin natin ang mga kasama natin sa buhay at ministry. Ang kapayapaan na walang Diyos ay pansamantala lamang. 3 taon lang naghari si Abimelech at nagkagulo na. Kapag hindi ang Diyos ang pundasyon ng isang relasyon, pamilya, church o gobyerno, babagsak din ito sa huli. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito sa message na binigay sa tunay nga na kapag di ikaw ang pundasyon, madali kami babagsak. Kaya patuloy po kami magpapasama sa iyo, magpapasalamat sa pagtuloy mo sa amin. Sa iyo po ang pinamataas na papuri kami lagi po natin subaybayan ang tinapay mula sa langit everyday at 5:30 AM. Maraming salamat.